Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Regina Navarro, isang doktora na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Bawat subo ng inyong kinakain, bawat kilos na inyong nakasanayan, at bawat pagkaing inaakala ninyong malusog ay maaaring direktang makaapekto sa inyong puso. Kung kayo po ay higit 60 anyos na marahil ay kumakain kayo ng gulay araw-araw. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga ito ay maaaring nagpapabagal sa inyong kalusugan? Ito ay madalas kong nasasaksihan sa aking trabaho bilang isang doktor. Dumarating sa aking klinika dito sa Maynila ang mga lolo at lola na naniniwalang tama ang kanilang ginagawa. Kumakain ng gulay, binabawasan ng asukal at iniiwasan ang mga pagkaing prito. Subalit ang hindi nila alam ay may ilang mga gulay na maaring dahan-dahang nagtutulak sa kanilang puso patungo sa pagpalya, lalo na kung mali ang paraan ng pagkain o kasabay ng ilang gamot. Ang ilan ay nagpapataas ng presyo ng dugo. Ang iba ay nakakasagabal sa epekto ng mga gamot na nagsasagip buhay at ang iba pa ay may dalang bakterya na maaring hindi na kayang labanan ng inyong katawan sa edad ninyong ito. Sa video na ito, nakikiusap po ako sa ating mga senior citizen na kung maaari ay itigil na ang pagkain ng 5 gulay na ito o kaya naman ay baguhin ang paraan ng paghahanda sa mga ito. Iisa-isahin ko po ang bawat isa ipapaliwanag kung bakit ito mapanganib at magbibigay ako ng mga alternatibong ligtas at mabuti para sa puso. Ang magandang balita po, maiiwasan ang mga panganib na ito. Ang kailangan nyo lang ay alamin kung ano ang dapat iwasan at ano ang dapat hanapin. Samahan niyo po ako dahil ang unang gulay sa listahang ito ay baka nasa loob na mismo ng inyong refrigerator. Upang masiguro na hindi ninyo malalampasan ang mga personalisadong payong pangkalusugan na tulad nito, inaanyayahan ko po kayong pindutin ang bell at mag-subscribe kung hindi pa ninyo nagagawa. Mag-type ng numero 11 sa comments kung nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung hindi naman mag-type ng 00 para sabihin sa akin kung paano ko pa mapapabuti ang aking mga materyales para sa inyo. Una, ang espinaka o spinach. Matagal na nating naririnig na ang espinaka, isang madahong gulay, ay isang superfood. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na para sa mga taong higit sa isante, lalo na sa mga umiinom ng gamot sa puso, ang espinaka ay maaaring tahimik na nagiging isang malaking panganib sa kalusugan. Bilang isang doktor na nangangalaga sa mga puso, napakarami ko nang nakitang mga pasyente na akala nila ay tama na ang kanilang pagkain, ngunit sa huli, ang kanilang malusog na dieta pala ang humahadlang sa pag-epekto ng kanilang gamot. Ang espinaka ay sagana sa vitamin K, isang mineral na mahalaga para sa pamumuo ng dugo. Narito po ang panganib, ang sobrang vitamin K ay maaaring baliktarin ang epekto ng mga pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin na karaniwang inirereseta sa mga pasyenteng nagkaroon na ng atake sa puso, stroke o atrial fibrillation. Pinapalapot nito ang dugo at binabaliwala ang epekto ng gamot. Ang mas malala, karamihan sa ating mga lolo't lola ay hindi alam na nangyayari na pala ito. Maganda ang pakiramdam ninyo at iniisip ninyo na gumagana ang inyong gamot. Subalit sa loob-loob ng inyong katawan, unti-unti nang nawawala ang proteksyon laban sa isang nakamamatay na pamumuo ng dugo. May mga pasyente akong ginamot tulad ni Lolo Carding mula sa Batangas na nagsimulang isama ang malalaking ensalada o smoothie ng espinaka sa kanyang pang-araw-araw na pagkain nang hindi nauunawaan ang mga kahihinatnan nito na humantong sa sunod-sunod na stroke o malubhang pamumuo ng dugo. Ang kalaban dito ay hindi ang espinaka, kundi ang pabago-bagong pagkain nito. Kung kakain po kayo nito, dapat ay palagian at katamtaman lamang ang dami. At palaging ipaalam sa inyong doktor, lalo na kung binabago ninyo ang inyong dieta. Ang inyong kinakain ay may kapangyarihang suportahan
o sirain ang epekto ng inyong gamot. Sa katotohanan, hindi lahat ng gulay ay malusog para sa puso ng mga senior at kung hindi kayo nag-iingat ang ilan, ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala kaysa sa isang platong prito. Kung ang espinaka ay kayang tahimik na kontrahin ang epekto ng reseta, ano pa kayang ibang mga gulay na mukhang harmless ang nagdudulot ng hindi napapansing panganib sa inyong katawan? Ngayon pag-usapan natin ang susunod isang paboritong sausawan na malamang ay nasa ref ninyo ngayon, ngunit nagtataglay ng mas maraming asin kaysa sa isang supot ng chichirya. Pakiusap po ipaalam ninyo sa akin sa unang komento sa ibaba kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga kaalamang ito. Ngayon, dumako na tayo sa punto bilang 2. Pangalawa, burong pipino o atsara. Ito ay parang isang maalat na bitag na unti-unting sumisikip sa inyong puso. Ang mga ito ay maasim malutong at madalas ay perpektong pampagana sa isang sandwich. Ang mga burong pipino o atsara ay tila walang masamang epekto. Subalit para sa mga senior na higit 100 anyos, ang tila simpleng pagkaing ito ay maaaring nagdudulot ng mas malaking pinsala kaysa sa kanilang inaakala, lalo na kung mayroon silang kasaysayan ng alta presyon o problema sa puso. Karamihan sa mga tao ay hindi gaanong pinapansin ang ilang hiwa ng atsara. Ngunit sa katotohanan, ang maliliit na berdeng pirasong yon ay ibinabad sa brain at naglalaman ng napakataas na sodium, minsan ay umaabot sa 1,000 miligram bawat serving. Sa iilang piraso lang ng atsara, katumbas na yon ng 2 tawa nang inire-rekomendang dami ng asin para sa isang nakatatanda sa buong araw. Ang sodium ay hindi lamang pampalasa. Ang chemical na ito ay nagpapanatili ng tubig sa inyong sirkulasyon na nagpapataas ng dami ng inyong dugo at naglalagay ng matinding presyon sa inyong puso at mga daluyan ng dugo. Sa paglipas ng panahon, ang presyon na ito ay nagdudulot ng paninigas ng mga ugat alta presyon at pagpalya ng puso. Nagkaroon ako ng mga pasyente tulad ni Aling Nena mula sa Pampanga na dumating sa klinika at nagtataka kung bakit nananatiling mataas ang kanyang presyon kahit na balanse naman daw ang kanyang dieta. Itinigil na niya ang pagkain ng prito, nag-eehersisyo at tumigil na rin sa pag-inom ng alak. Subalit hindi niya alam na ang maliit na tumpok ng atsara sa kanyang plato ang maaaring dahilan ng unti-unting pagpigil sa kanyang paggaling. Ang nakakatakot na bahagi. Ang pinsala mula sa asin ay hindi nagpapakita ng sintomas hanggat hindi nagkakaroon ng stroke, paninikip ng dibdib, o ang nakakaalarmang diagnosis ng congestive heart failure. Walang mga babala. Kung kayo po ay higit sa 100 ang inyong mga ugat, ay mas sensitibo at ang inyong mga bato ay hindi na gaanong epektibo sa pagsala ng asin. Maging ang mga masusustansyang sopas at atsara at dilatang gulay ay maaaring naglalaman ng hindi napapansing dami ng asin na tahimik na sumisira sa lahat ng inyong pagsisikap. Magugulat kayo kung gaano kalaki ang maitutulong sa inyong puso ng pagluluto sa bahay, pagbabasa ng mga food label at paggamit ng lemon o mga halamang gamot bilang pampalasa sa halip na asin. Ngunit hindi lamang asin ang nakatagong panganib sa kusina. May isa pang gulay na mukhang inosente hanggang sa malaman ninyong ang bawat kagat ay nagdudulot ng pamamaga at tahimik na nagpapataas ng inyong presyon. Susunod pag-usapan natin ito. Pangatlo, ang pulang sili o siling labuyo, ang maanghang na sangkap na nagiging sanhi ng pagpalya ng inyong puso. Para sa maraming nakatatanda, ang pagkain ay hindi lamang pampalusog. Ito ay ginhawa kultura at alaala. At ang kaunting anghang ang nagbibigay buhay dito. Isang sipa ng anghang, isang maanghang na sabaw, isang dampi ng siling labuyo.
Ito ay tradisyon. Ito ay lasa, ito ay sigla. Ang hindi alam ng marami ay ang maliit na maanghang na gulay na ito ay maaaring naglalagay ng isang mitya na dahan-dahang sumisiklab sa loob ng inyong dibdib. Kapag kumakain kayo ng siling labuyo, lalo na ang mga uri na sobrang anghang, dumadaan ang inyong katawan sa serye ng mga reaksyon. Pinapabilis nito ang tibok ng inyong puso, pinapataas ang adrenaline, at pinapagana ang inyong nervous system. Para sa isang bata at malusog na tao, maaaring wala itong problema. Ngunit pagsapit ng edad 60, kung kailan mas sensitibo na ang puso at mas matigas na ang mga ugat, ang dagdag na stimulasyon na ito ay nagiging mapanganib. Marami na akong nakitang mga lolo't lola, tulad ni Mang Jose mula sa Bicol, na dumating sa aking klinika na may paninikip ng dibdib palpitations o bigla ang pagtaas ng presyon pagkatapos kumain ng maanghang. Hindi nila alam na ang sili pala ang salarin. Hindi lang anghang ang issue, ito ay ang reaksyon ng katawan sa stress. Tumaas ang presyon ng dugo, sumisikip ang mga daluyan ng dugo, at kung mayroon ka ng alta presyon o sakit sa puso, isang maanghang na pagkain lang ay maaaring magdulot ng mapanganib na tibok ng puso o posibleng atake. Ang patuloy na pamamaga sa inyong circulatory system na dulot ng regular na pagkain ng maanghang na sili ay maaaring unti-unting magpahina sa mga landas na ginagamit ng inyong puso para panatilihin kayong buhay. Hindi ko po sinasabing dapat ninyong talikuran ang lasa, ngunit ang pagkain ay hindi kailangang maging maapoy para maging masarap. Ang citrus, luya, bawang at mga banayad na herbs ay maaaring magdagdag ng lasa sa inyong pagkain ng hindi nakakasama. Bigyang pansin ang inyong katawan. Ang inyong mga kinahihiligan ay maaaring magbigay ng ginhawa, ngunit hindi ito dapat maging kapalit ng kalusugan ng inyong puso. Kung ang maanghang na pagkain ay tahimik na sumisira sa inyong puso, paano naman ang isang bagay na sinasabing nakapagpapagaling ngunit maaaring mabilis na maging nakamamatay kapag kinain ng hilaw? Ang susunod na ito ay maaaring ikagulat ninyo. Pang-apat, hilaw na bawang. Kapag ang lunas ng kalikasan ay bumabalik sa iyo, ang bawang ay nakilala na bilang isang halamang gamot. Sa loob ng maraming siglo ito ay pinuri dahil sa kakayahan nitong magpalabnaw ng dugo, magpababa ng kolesterol, at magtaguyod ng kalusugan ng puso. Maraming mga lolo't lola ang may malakas na pananampalataya dito, kaya't nagdaragdag sila ng hilaw na piraso sa kanilang pagkain o kaya naman ay nilulunok ito ng buo na parang gamot. Ang bawang ay isang mabisang halamang gamot, ngunit kapag ang kapangyarihan ay inabuso, maaari itong dahan-dahang maging lason. Ang hilaw na bawang ay isang malakas na pampalabnaw ng dugo, isang bagay na hindi alam ng karamihan. Bukod pa rito, maaari nitong mapanganib na palakasin ang epekto ng ilang gamot sa puso, lalo na ang mga anticoagulant tulad ng aspirin o warfarin. Ibig sabihin, ang inyong dugo ay maaaring maging sobrang labnaw na nagpapataas ng posibilidad ng panloob na pagdurugo mga pasa at kung minsan, mga nakamamatay na hemorrhage. Nakagamot na ako ng mga pasyente na akala nila ay nagiging malusog sila sa paggamit ng bawang, ngunit sa halip ay nakaranas ng biglaang pagbaba ng presyon ng dugo, maitim na dumi o hindi mapigilang pagdurugo ng ilong. Ngunit hindi lamang pagdurugo ang issue. Ang pagkain ng malaking halaga ng hilaw na bawang ay maaari ring magdulot ng biglaang pagbaba ng presyon ng dugo. Maaari itong magresulta sa pagkahilo, pagkapagod o kahit pagkahimatay sa isang taong kasalukuyang umiinom ng gamot para sa alta presyon. Sa huli, hindi na natatanggap ng puso ang daloy ng dugo na kailangan nito at doon nagsisimula ang tunay na pinsala, ang nakakainis na bahagi. Tila ginagawa mo naman ang lahat ng tama. Hindi ka kumakain ng junk food, hindi ka pabaya.
Nagtitiwala ka lamang sa isang lunas na pinuri sa loob ng maraming taon. Sa katotohanan, kahit ang mga natural na pagkain ay may limitasyon, at ang inyong katawan ay iba na ang reaksyon sa pagkain at gamot pagkatapos ng edad 60. Ang pinakamahusay na mga pagpili para sa kalusugan ay batay sa kaalaman hindi lamang sa tradisyon. Gamitin ang bawang ng katamtaman at luto. Kung gusto ninyo ngunit laging kumonsulta sa inyong doktor bago ito gawing pang-araw-araw. Kung ang hilaw na bawang ay maaaring maging mapanganib nang hindi nakikita, paano naman ang isang bagay na mas karaniwan pa isang bagay na malutong sariwa at madalas kainin ng hilaw na maaring naglalaman ng isang hindi nakikitang kalaban? Ano kaya ang nasa loob ng tila masustansyang toge na yan? Suriin natin ng mas malalim. Panlima, ang inosenteng lutong ng hilaw na toge sprouts ay may kapangyarihang durugin ang puso ng isang senior. Mukha silang sariwa bago at buhay. Ang hilaw na toge, tulad ng alfalfa bean o mung sprouts, ay madalas na itinuturing na superfoods dahil sa kanilang lutong enzymes at purong sigla. Ang paglalagay ng isang dakok sa ensalada o sandwich ay tila tamang pagpipilian para sa maraming senior na nag-aalala sa kanilang kalusugan. Ngunit sa ilalim ng kanilang marupok na anyo ay isang banta na maaaring tahimik na ilagay sa alanganin ang inyong puso at kalusugan. Ang mainit at mahalumigmig na kondisyon kung saan lumalaki ang toge ay perpekto para sa pagdami ng bakterya tulad ng E. coli, Listeria at Salmonella. Dito sila umuunlad. Ang mga senior ay mas malamang na makaranas ng malubhang kahihinatnan mula sa mga sakit na nakukuha sa pagkain kumpara sa mga mas bata na maaring gumaling sa kaunting discomfort lang. Sa pagtanda, humihina ang ating immune system at ang kakayahan ng katawan na labanan ng mga sakit ay bumabagal at hindi na gaanong epektibo. Ang nagsisimula bilang isang simpleng sakit sa tiyan ay maaring mabilis na umunlad sa dehydration, sepsis, pagkalason ng dugo o endocarditis, isang malubhang impeksyon sa lining ng puso. Nasaksihan ko na sa aking mga taon ng paggamot sa mga matatandang may sakit sa puso, kahit na ang isang bagay na tila hindi nakakapinsala, tulad ng isang kontaminadong toge, ay maaaring maging sanhi ng pagkaospital, abnormal na tibok ng puso o lumalalang congestive heart failure. Kapag ang katawan ay abala sa paglaban sa isang impeksyon, hindi nito kayang ayusin ang puso at ang mga impeksyon ay madalas na hindi napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Nakakadurog ng puso ang kabalintunaan. Nagsisikap kang kumain ng malinis berde at sariwa, ngunit ang mismong mga bagay na dapat sumuporta sa'yo ang siyang nakakasakit sa'yo. Kaya naman ang hilaw na toge ay hindi dapat ituring na basta-basta. Lutuin muna ito kung kailangan ninyong kainin. Ang isang mabilis na steam o paggisa ay maaaring pumatay sa mga mapanganib na mikrobyo habang pinapanatili ang mga sustansya at lasa. Sa laban, para protektahan ang inyong puso, hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang kinakain ninyo. Ito ay tungkol din sa kung paano ninyo ito kinakain at kung paano ito kayang iproseso ng inyong katawan ngayon, hindi 20 taon na ang nakalipas. Paano naman ang mga gulay na hindi nakakalason sa kanilang sarili, ngunit nagiging mapanganib kapag isinabay sa mga sikat na gamot sa puso? Kung ang isang toge ay maaaring magdala ng ganoong panganib, maaaring nagtataka kayo kung ano ang nasa inyong plato mamayang gabi. Pang-anim, upang tunay na mapangalagaan ng puso, ano ang dapat kainin ng mga senior matapos malaman kung aling mga gulay ang maaaring tahimik na makasira sa inyong puso? Pagkatapos ng edad 60, maaaring nagtatanong kayo, ano na lang ang kakainin ko? Aling mga pagkain ang tunay na sumusuporta sa paglaki, pag-aayos at pagpapalakas ng inyong puso? Ang solusyon ay hindi mga himalang sangkap o mga uso na dieta. Ito ay tungkol sa mga tunay at buong gulay na tumutulong sa mga espesyal na pangangailangan ng inyong tumatandang puso.
mga pagkaing nagpapalusog sa mga daluyan ng dugo, nagpapababa ng pamamaga, nagno-normalize ng presyo ng dugo, at umaakma sa inyong mga gamot sa halip na sumasalungat sa mga ito. Ang magagandang pagpipilian ay kinabibilangan ng mga nilutong kamatis, kamote ginisang kale steamed na broccoli, bahagyang inihaw na carrots, at mga legumbre na mabuti sa puso tulad ng green beans at lentils. Ang mga pagkaing ito ay aktibong nagpoprotekta sa inyong mga ugat at nagbabawas ng bigat sa inyong puso dahil mataas ang mga ito sa antioxidants, potassium fiber at mga plant components. Ang mga gulay na ito ay mas madaling tunawin nagtataguyod ng matatag na presyo ng dugo at mga antas ng asukal sa dugo at mas banayad sa inyong katawan kaysa sa hilaw na toge o maalat na atsara. Hindi kailangan ng inyong puso ang mga sukdulang dieta pagkatapos ng edad 60. Kailangan nito ng balanse katatagan at mga pagkaing nagmamahal sa inyo pabalik. Nakita ko na ang mga pasyente na bumuti ang kalusugan ng kanilang puso sa pamamagitan ng paglikha ng isang plato na simple nakakaginhawa at nakapagpapanumbalik. Isang mangkok ng sopas na may beans, isang inihaw na lamang lupa, o isang tasa ng dahan-dahang pinakuluang gulay. Kahit ang mga simpleng pang-araw-araw na desisyon na ito ay maaaring baliktarin ang mga taon ng tahimik na pinsala. At kung nag-aalala kayo na ang masustansyang pagkain ay dapat na walang lasa o nakakabagot pag-isipang muli, ang mga halamang gamot na nagdaragdag ng lasa nang walang stress ay kinabibilangan ng sariwang lemon, luyang dilaw, rosemary at bawang ng katamtaman. Ang pagkain ay dapat magbigay sustansya sa inyong kaluluwa tulad din ng inyong puso. Ngunit mayroon pa kayong isang bagay na dapat gawin ngayon na alam ninyo kung ano ang dapat kainin. Dahil isang simple, ngunit nakamamatay na ugali ang maaaring sumira sa puso at walang dami ng gulay ang makakatulong. Susunod pag-usapan natin ito. Isang pusong may panahon sa panig nito. Mula sa sandali ng inyong kapanganakan hanggang sa kayo ay sinto ang inyong puso ay tumibok na para sa inyo ng mahigit 2 bilyong beses. Kahit kailan ay hindi ito humingi ng kapalit ngunit ngayon, hinihiling nito ang inyong atensyon. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagsuko. Ito ay tungkol sa pagiging mas matalino. At ang kaalaman ay ang pag-unawa na ang dating nakakatulong sa inyong katawan ay maaaring hindi nakapakipakinabang sa inyo ngayon. Kung mali ang pagkain, mali ang oras o kasabay ng maling mga gamot. Ang mga gulay na nakatulong sa inyo noong bata pa kayo ay maaaring tahimik na nakakasakit sa inyo ngayon. Narito po ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Ang pinsala ay hindi permanente. Sa bawat maliit na pagbabago na gagawin ninyo ngayon, kasama na ang kinakain ninyo, ang iniiwasan ninyo, kung paano kayo gumagalaw, at kung paano kayo natutulog, maaari ninyong simulang baliktarin ang mga taon ng tahimik na stress. Nasaksihan ko na po ito. Ang mga lolo at lola na dati ay pagod hapo at talunan ay bumabalik na. May mas magaan na mga hakbang, mas matalas na isipan at mas malakas na pulso. Nakikinig sila, hindi dahil gumawa sila ng mga marahas na hakbang, kundi dahil kinausap nila ang kanilang katawan. Araw-araw, gumawa sila ng mas mahusay na mga desisyon. Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Ang kailangan ninyo lang ay maging maaasahan para sa inyong sarili, sa inyong pamilya, at sa buhay na ito na pinaghirapan ninyong buuin. Ang inyong puso ay meron pa ring panahon, kapangyarihan at pagmamahal na maibibigay. Isang mahalagang aral para sa inyo. Ang pinakamahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito: ang pag-aalaga sa inyong puso, sa inyong ginintuang taon, ay hindi tungkol sa pagbabawal sa sarili, kundi tungkol sa pagkakaroon ng tamang kaalaman at paggawa ng matalinong pagpili. Ang dating mabuti para sa inyo ay maaaring hindi na ngayon. Ang tunay na kalusugan ay nagmumula sa pakikinig sa inyong katawan at pagbibigay dito ng tamang suporta na kailangan nito sa kasalukuyan. Huwag matakot magtanong sa inyong doktor
at gumawa ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago. Ang bawat malusog na pagkain ay isang gawa ng pagmamahal sa inyong sarili. Kaya simulan ninyo na ngayon. Suriin muli ang inyong plato. Pag-isipan muli ang inyong mga nakasanayan. Bawiin ang inyong lakas. Dahil ang regalo ng inyong susunod na tibok ng puso ay nasa inyong mga kamay upang ingatan. Ang layunin ng mga paalalang ito ay hikayatin kayong mabuhay ng lubos at totoo. Ikinagagalak kong marinig ang inyong mga saloobin. Mag-isip sandali at ibahagi sa ibaba ang isang bagay na natutunan ninyo na nais ninyong isabuhay. Sa landas na ito ng pagtanggap sa mga katotohanan ito, magtulungan po tayo. Kung nasiyahan kayo sa video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numerong 1. Kung hindi naman, huwag mag-atubiling gamitin ang 0 sa inyong komento. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Para sa mas marami pang video na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at ibahagi ang ating mga video. Maraming salamat po sa panunood at naway masiyahan kayo sa pagtahak sa buhay na nais ninyo.